Hi Miss Fujiko, magandang araw po sa'yo. Pati na rin sa mga masusugid mong tagapakinig. Ako nga pala si Erwin. 40 years old na ako ngayon at masugid mong tagapakinig. Nais ko sanang ibahagi ang aking naging karanasan na nakilala kong isang magandang dalaga na may gifted na kayamanan sa harapan. Na noong una ay akala ko totoong pagkakagusto ang nararamdaman niya para sa akin. Iyon pala, isa lamang iyong bitag. Mabuti na lang dahil malakas ang kontrol ko sa aking sarili kaya nakaligtas ako sa bitag na iyon. Noong makagraduate ako ng college ay agad akong lumuwas ng Maynila. Target ko talagang mapasukan ay ang bangko. Dahil high school pa lang ako ay pangarap ko ng magtrabaho sa bangko. Halos nasa 3,000 lang kinsenas ang sahod ko. At wala akong maiipon kung kukuha ako ng solo na kwarto, kaya bumaksak ako sa bed spacer. May mga nakasama akong seaman, estudyante at mga nagtatrabaho bilang janitor at dishwasher. Isang Biyernes, inaya kami ng isa naming ka-boardmate na sumama sa kanya sa probinsya nila sa Pampanga. Masarap daw mag-inuman sa kanila dahil mura ang mga pampulutan. May mga nagtitinda ng istang tabang, meron ding tindang lechon na itek, kaya naman excited kami na sumama. Bale 5 kaming lahat na pumunta ng Pampanga. Yung nag-aya sa amin sa Pampanga ay si Roland. Isa siyang waiter sa isang restaurant. Actually, silang 4 na kasama ko ay sa iisang restaurant lang nagtatrabaho. Waiter at mga dishwasher sila roon. Kaya ang akala ko ay nagmula sa mahirap na pamilya si Roland. Pero pagkarating ko roon ay nagulat kami pare-pareho dahil maganda ang bahay nila. Bungalow style ang bahay na may 4 na kwarto, malawak rin ang bakuran at marami ring puno. Nalaman kong dati palang nagjapayuki ang panganay na ate ni Roland at iyon ang nagpagawa ng kanilang magandang bahay. Naroon ang nanay ni Roland, pati na ang kanyang asawa at 2 anak. Noong kakain na kami ng tanghalian, ay nagulat kami dahil may isang magandang dalaga ang lumabas mula sa kwarto at iyon ang inutusan na magdala ng pagkain sa lamesa namin sa terrace, pati na ng mga plato at kutsara. Sabi naman agad ni Ariel na best friend ni Roland, Unad, sino yung magandang dalaga? Noong dinala mo ako rito ay hindi ko naman nakita yan. Tsaka nakilala ko ng mga ate mo, di ba? Yun ba? Si Maricar yun, kapatid ni Mrs. Bumakasyon lang rito, 3 araw pa lang siya rito, sabi ni Mrs. Unad, pakilala mo naman kami. Oo, sige, pagbalik. Hinintay nga namin na bumalik yung magandang dalaga. At noong bumalik ay isa-isa na kaming pinakilala sa kanya. Ang mga kasama ko naman medyo hayok sa babae ay agad nagsitayo at nakipaglamano o shake hands. Tila kinikilig pa sila dahil ang lambot raw ng kamay ng dalaga at ang bango-bango pa. Ako naman ay hindi nakipag-shake hands. Kumaway lang ako at sinabing hi. Hindi kasi ako touchy sa ibang tao, lalo na sa babae. Noong umalis na sa harapan namin ang dalaga, iyon na ang pinag-usapan ng mga kasama ko. Akala ko ako lang ang nakapansin na gifted iyon, sila din pala. Napakaputi rin ng babaeng iyon at maganda talaga ang mukha. At higit sa lahat, 18 years old pa lang siya. Noong nag-inuman na kami ay lumapit ang dalagang si Maricar at doon tumambay sa salam. Tinawag naman iyon ni Roland at sinabing lumapit sa amin at makisali sa kwentuhan. Kaya lumapit na iyon. Pero hindi umupo doon sa mahabang upuan na isa lang ang laman. Doon siya nakipagsiksikan umupo sa upuan ko na monoblock. E di kalahati lang tuloy ng puwet ko ang nakaupo dahil 2 na kaming nag-share sa iisang upuan. Tapos nakaakbay pa siya sa akin para raw hindi siya mahulog. Nagpatuloy ang inuman. Patuloy lang ang dalaga na naroon sa tabi ko. Nung magsalita iyon ay nagtanong,
Saan ka nagtatrabaho, Erwin? Sabi ko naman. Di sa restaurant rin kasama nila. Boss boy ako, tagaligpit ng mga pinagkainan ng mga customer. Sabi niya naman. Sinungaling. Sabi ni Roland sa bangko ka raw nagtatrabaho eh. Naku, wala na pala akong may tatago naitanong mo na yata lahat kay Ronald. May girlfriend ka na? Oo, meron na. Sagot ko naman. Isa na naman kasi nungalingan. Sabi ni Kuya Ronald, wala raw. Hindi ka nga raw umaalis ng boarding house niyo kapag day off mo. Ala siya, panay ang tanong, alam naman palang sagot. Oo naman. Tinitingnan ko lang kung magiging mayabang ka ba dahil nasa bangko ka nagtatrabaho. Pero mukhang tama ako ng hinala sa'yo. Mabait ka, maginoo at humble. Sabi ko naman. Naku, mali ka ng pagpakakilala sa akin. Ayan si Ariel at si Jeric. Sila ang pinakamabait at pinakamaginoo sa amin. Ha? Maginoo? San banda? Sa pagpapakilala pa lang ay himas na ang buo kong kamay, papakit sa braso. Samantalang ikaw hindi humawak sa kamay ko. Nakita kong napatawa si Ronald sa sinabi ng hipag niya. Tapos sabi niya, Naku mga tol, intro pa lang, basag na pala kayo. Masyado kasi kayong pa-obvious na mga babaero. Wika ni Ronald kina Ariel. Nagpatuloy ang kwentuhan at as usual, bangka sa kwentuhan at yabangan sina Ariel at Jeric. Nagulat ako noong biglang iabot ni Maricar ang cellphone niya sa akin. Nasa right message yun tapos may nakasulat. Type mo rito number mo. Nag-type ako ng word, sabi ko, Bakit? Muli siyang nag-type at ibinalik sa akin ang cellphone. Para kahit wala ka na rito ay pwede pa rin kitang makausap. Tumango-tango ako at nag-type ng number ko. Ilang saglit pa ay umalis na siya sa tabi ko. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag at nakaupo ng maayos. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone ko. Noong tingnan ko ay number lang ang nag-text. Hi Erwin, ako to si Maricar. Save mo number ko ha. Okay. Sagot ko pa. Tapos nagtuloy-tuloy na ang pagte-text namin habang nasa inuman ako at nasa kwarto na siya. Kinagabihan nag-text siya sa akin at pinapalabas ako. Ikot raw ako sa likuran ng bahay. Lasing na ang mga kasama ko noon at tulog na ang iba. Tumayo ako at pumunta sa likuran. Wala akong makita dahil sobrang dilim. Lalo at galing pa ako sa maliwanag. Kaya wala talaga akong makita sa dilim. Hanggang sa makita kong may kumakaway sa dilim na cellphone, kaya lumapit ako. Pagkalapit ko ay naroon si Maricar. Agad niyang tinawid ang aming maliit na pagitan at talagang uhaw na uhaw siya. Nagpaubaya ako at nakahawak lang ang dalawang kamay sa kanyang bewang. Samantalang siya ay malikot ang kamay, kung saan-saan agad nakarating, hanggang sa lumuod siya sa harapan ko at may ginawang ritual pero hindi pagdarasal. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, pero dahil na rin sa epekto ng alak, ay tila nang hina ako at hindi na pumalagpa. Ilang saglit pa ay tumayo na siya muli, tapos sinabing simulan ko na raw. Sabi ko naman, Dito talaga. Ayoko, baka may ahas rito, tsaka hindi komportable. Sabi niya naman, sige, sumunod ka sa kwarto ko. Doon na lang natin gawin. Iyong huling kwarto na malapit sa kusina ang kwarto ko. Wika niya. Tapos nagmamadaling umalis. Ako naman ay bumalik sa inuman at naabutang gising na ulit ang mga kasama ko. Umalis kasi si Ronald, bumili ng 5 order na beef, mami. Inilagay iyon sa kaldero. Ipinainit pa hanggang sa kumulo tapos nilagyan ng silim. Kaya tila nawala ang paggalasing ng mga kasama namin. Matapos makahigop ng sabaw, muling nag-text si Maricar. Nasaan ka na? Pumunta ka na rito. Sabi ko naman. Nako, negative. Gising na silang lahat. Narito na rin si Ronald.
hahanapin nila ako kapag umalis ako. Hindi na siya nag-reply. Kinabukasan, umuwi na kami ng Maynila. 1 linggo ang nakalipas, nag-text ulit sa akin si Maricar. Nasa Pasay City raw siya, sa bahay ng ate niya. Magkita raw kami sa MOA sa linggo. Sabi ko naman na sige. Sumapit ng linggo, nagkita nga kami sa MOA. Namasyal kami at kumain. Noong sumapit ng 9:00 ng gabi, ay sabi niya, ituloy na raw namin iyong hindi namin nagawa sa Pampanga. Mag-overnight raw kami sa pribadong silid. Sabi ko naman, Naku, Maricar, hindi ako pwede. Kailangan maaga ako bukas sa office dahil may audit kami. After 2 weeks na lang siguro. Kasi start bukas ay overtime rin ako araw-araw at may pasok ako ng Sabado dahil sa audit. 3 weeks to 1 month yun, magtatagal. Patuloy siya sa pakikiusap na pagbigyan siya. Pero hindi ako pumayag. Mas mahalaga ang trabaho ko kaysa maka-score. Binigyan ko siya ng 500 pesos at pinasakay sa taxi para makauwi na. Magmula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Hindi na rin nagte-text. Makalipas ang 3 buwan ay sabi ni Ronald sa akin, Aling Erwin, kamusta kayo ni Maricar? Gustong gusto ka nun ah. Siguradong sasama yun sa'yo kahit saan mo siya ayain. Sabi ko naman, Ayun, nag-date kami ng 1 beses, namasyal lang kami sa MOA at kumain tapos pinauwi ko na. Kailangan ko kasi ng maaga sa office eh. Kaya hindi ko na muna siya inaya sa lugar na malamig. Sabi niya naman, Ang ina mo naman, Brad. Palay na lumalapit sa'yo, hindi mo pa tinuka agad. Sabi ko naman, Alam mo ba kung saan ang bahay ng ate niya rito? Naroon daw siya nakatira ngayon eh. Gusto ko siyang makita. Oo sige, sasamahan kita. Basta pagka-uwi natin, magpapainom ka ah. Oo, sige deal. Sagot ko pa. Pumunta nga kami sa bahay ng ate ni Maricar kasama si Ronald. Pagkarating ko roon ay pinatuloy kami ng nakakatandang ate ni Maricar. Tapos umupo kami sa sala. Narinig naming sabi noon, Oh Maricar, may bisita ka. Lumabas ka muna roon. Sino ate? Basta lumabas ka na lang. Pagkalabas noon ay si Ronald ang una niyang nakita. Sabi niya, Kuya Ronald, bakit ka narito? Hindi naman nakasagot si Ronald at titig na titig kay Maricar sabay sabing, Buntis ka? Akala ko ba wala pang nangyari sa inyo ni Erwin? Wika ni Ronald sabay tingin sa akin. Nagulat si Maricar noong makita ko na nakaupo sa sopa sa kabilang gilid. Sabi ko naman, Wala nga, walang nangyayari sa amin. Kumain lang kami sa MOA at namasyal. Doon na umagos ang luha ni Maricar at umupo sa sofa. Noong matapos umiyak ay inamin niya na ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya. May nangyari sa kanila bago pa kami nagkakilala at may hinala siya na nabuntis siya dahil hindi siya agad nagkaroon. Doon ko na-realize na kaya ako ang target, hindi dahil sa gusto niya talaga ako, kundi naisip niyang ibitag ako at sa akin ibintang ang pagkakabuntis niya. Agad kaming umuwi ni Ronald at nag-inom kami pagkarating sa boarding house. Pasensya ka na pare ah, naunahan ka na pala eh. May nagdeposito na. Pero ang galing mo ah, dahil hindi mo agad binanatan. Dahil kung nagkataon, ako, ay wala kang rason kapag sinabing ikaw ang nakabuntis. Dahil may nangyari sa inyo. Oo nga eh, mabuti at hindi ako nagpadala sa init. Naku, kung itong sina Ariel at Jeric yun, ay tiyak na nabitag na. Nasa ibaba ang mga utak ng mga to eh. Wika ni Ronald tapos nagkatawanan na kami. Magmula noon ay mas naging maingat pa ako sa pagpik. Sinisigurado ko muna na wala siyang ibang pinupuntahang mga party o inuman. At talagang nagkaroon ng dalaw noong nakaraang buwan para hindi maulit ang bitag na naranasan ko kay Maricar. Hanggang dito na lang Miss Fujiko. Naway may napulot na aral dito ang iyong mga tagapakinig. More power sa channel mo. Salamat and God bless.